So yan, tinanggal ko na yung mga yung swamp natin. Kaya pasensya na sa mga natin dyan, sa mga nasa Pinas. Kukunwari lang kami, gumagawa ng kwento. So yun. Hello kabayan! Always think positive! Good morning! Ayan, kaalis lang ni Mister. At ako'y katatapos ko lang maghugas ng mga pinaglutuan. Tsaka nag-ayos-ayos ng mga gamit natin. Ayan. Mamaya nito magsusort tayo ng catalog. So, iligpit ko lang yung mga dapat iligpit dito. Tulog pa si Bunso. Madilim pa sa labas. Medyo madilim pa. Ano ng oras? Ayan o. 6:40. Pero tingnan nyo. Ayan. O, diba? Mahaba yung gabi ngayon dito. Siya nga pala. Kahapon na yan. Mother's Day kahapon, diba? Ito pa rin yung ating mga bulaklak. Diyan pa lang. Nandyan na. Hindi ko na natanggal sa mga lagayan. Ayan, tatlo yan. Kay Panganay, kay Karen, kay Panganay. Ay, ito pala. Kay, Mr. tsaka kay Bunso. Kay Panganay. Ito kay Karen. Di ba meron siyang bubuyog dito? Yung $100. Kinuha ko na. So, ayan. Ang cute. Ayan. Tapos, ayan, nakapaglinis na tayo dito. So, ayan, nakapagugas na tayo at napunasan ko na din dito. Ito, yung mga pinaglagyan natin kahapon ng yung pinang-marinate. Ayan, ngayon ko lang nahugasan. So, naglabas pala ako ng Naglabas ko yung ating giniling. Baka mamayang hapon, makagawa tayo ng lumpiang Shanghai. So, ayan, ito, nakaready na yung ating gagawing parang juice kasi kahapon talaga hindi ko naharapan to. Sabi ko gagawin ko, 'di ba? So, yun, ito yung pang-juice natin. Ito yung pangkain-kain natin. So, pag nawala na naman yun, ilipat ko na lang doon kasi mas maganda yung lagayan nito. So, yan, gawin na natin ngayon para hindi ko na makalimutan kasi marami akong gagawin ngayon. Gusto kong maglaba, tsaka yung susort nating catalog. Kaya yan. Unahin ko na to habang maaga para si Bunso makainom ng juice, ng orange juice natin. So, yan. See you na lang mamaya ulit. So, ayan na. Nakagawa na tayo ng juice. Oh, ayan. Lagay natin sa fridge. Mamaya, maiinom ni Bunso yan. So, may natitira pa naman na itong makakapal. Ayan. Konti na lang. So, yun. Yung pangkain nga natin. Alam nyo, ayun pinagbalatan natin. Ano yan? 32 pieces. Ito, isang ganyan na siya. Hindi ko na siya masyadong pinuno kasi matatapon. O, diba? Ayan na. At least nakagawa na tayo ng pure na juice ng ating mandarin orange. Yan, at least pure yan. So, ayan. At ako yung mag-garden na. Ligpit ko lang ito. So, ayan. Punta tayo ng garden. Kailangan ko nang idilig yung aking swamp fertilizer kasi ilang araw na nakababad yun. Ididilig ko siya sa dito sa mga fruits natin. Ito. Ayan. Ang bigat. So yan, tinanggal ko na yung mga yung swamp natin. Nilagay ko dito. May lupa na tinabunan ko ng lupa. Magiging yan, compost, fertilizer. So ito yung didilig natin. Didilig natin dito.
na tayo magdilig, mag-garden. Nagigit ko yung malunggay. Tambay muna tayo dito. So, ayan, balik tayo. Katatapos ko lang mag-vacuum tsaka mag-mop. So, malinis na dito. Ayan, ang ganda sa salas. Ayun, bago tayo gumawa ng lumpia, meron lang akong gustong i-share. I-share ko na siya. Ipapaalam ko na sa inyo. Kasi, alam ko magti 3 months na yata nung nangyari to eh. Nung nangyari yun pala. Ayan. Kasi parang ito na yung nagtutulak sa akin na ipaalam na rin para sa mga taong hindi naniniwala na alam mo yung bang kasi kapag may gustong mag-ano sa'yo, diba, yung parang manghingi, manghiram, tapos pag di mo na pagbigyan, parang ikaw pang nagiging masama, parang lumalabas na parang kuripot ka, nagbago ka dahil nandito ka lang sa abroad, yung mga ganun ba. Hindi nila alam na parang parang nasa Pinas lang kami yung gastos dito. Tapos ito nga, nakakalam lang kasi dito yung si tatay ko tsaka yung kapatid ko. So napaalam namin sa kanila dahil nga nung isang beses na napaalam mo na sa vlog ko yun eh, na pumalya ako sa pagpapadala muna. Pero yun, nagpadala din ako kahit konti, di ba? Gumawa ako ng paraan, hindi ko matiis kasi pang bili ng gamot ni tatay. Dahil nga tinutulungan namin si panganay dahil eto nga, pakita ko na sa'yo para maniwala kayo sa mga dyan sa Pinas. Akala kasi pag nasa abroad ka hindi ka marunong dumaing ganoon, kasi hindi naman kami dumadaing talaga eh. Sinosolve namin ng pansarili na lang namin, kami na lang nagsosolve dito. So yan, kung nakikita nyo yung sakyan ni panganay, ayan, nandyan lang siya. So magta 3 months na siyang nakatingga dyan. At kung makikita nyo, wala na yung kanyang plaka. Ayan, sinurrender na namin yung plaka. Tsaka dun sa harap. Kasi hindi na nga nagagamit at hindi na na-register yan. Kasi nga, hindi na mailabas yan at magamit. Pero umaandar pa siya. Tsaka maganda pa yung makina niyan. Tsaka yung mga gulong bago pa eh. Ang diferensya lang, kailangan ipagawa siya dun sa may side. Kasi na-aksidente si panganay. Magti 3 months ago na yan. So, hindi ako makadaan dito. Nandito sa harap yung bunggo eh. Ayan, sa may side. Ayan. Makikita nyo dyan. Ayan. Yung pintuan, sira na rin. Hindi na mabuksan. Kaya kailangan pagawa yan. Kaya lang, malaki ang gastos kung papagawa siya. Kaya yan, natingga siya. So, ang ginagamit na sakyan ni panganay ngayon, yung nanghiram lang siya doon sa girlfriend niya. Bali, yung sa tatay ng girlfriend niya kasi dalawa yung sasakyan. So, hiniram ng 3 months yung isang sasakyan. So, yun. Walang service si panganay. Yun ang ginagamit na muna niya pansamantala. Makakakuha lang naman ng sasakyan si panganay nito. Mapapalitan to kung maglo-loan siya. Kasi dito, pwede ka lang mag-loan eh. Kung may pera ka, pwede kang bumili yung mga second hand. Kaya lang, di ka rin makakasigurado kasi sa mga second hand, minsan may mga palyado din. So, buti na lang ito nung nabili namin. Itong una-una namin sasakyan ni Mr. eh, nung 2015. O, tumagal na rin siya, di ba? 10 years na rin yan. Kaya lang yan, nabangga kasi si panganay. Pero, salamat sa Diyos sa tulang nangyari kay panganay. Niligtas pa rin siya. So yun, nagbayad pa kami sa insurance. May insurance naman yan pero hindi niya lahat covered. So may binayaran pa si Mr. tsaka si
panganay. Bali, yun, pinagtutulong-tulungan namin nga. Kaya ako, budget ako sa ating mga grocery. Kung nakikita nyo, hindi namin pinapakita, pinapalang. Kasi kami na lang nagsosolve ng mga problema namin dito. Kasi wala namang ibang tutulong, di ba? Kaya lang sa Pilipinas, kapag may mga hiningi or hinihiram, akala nila pag hindi mo na pagbigyan, sila pa nagagalit. Na kesyo, hindi nila alam. Ito nga, meron din kami mga problema sa kasuliran, pero hindi na namin pinapaalam. Pero yan, yun na rin nagtulak sa akin. Nasabihin ko na, paalam ko na sa inyo, yan, nangyari kay panganay. Wala siyang service niyan. So yan, ile-let go na namin tong sasakyan na to. Kasi kung gusto mong pagawa yan tsaka paggamit, kailangan pa-register mo ulit tsaka yung plate number, mag-iiba na siya. Dahil sinuko na ni Mr. Kasi hindi na rin niya na-register yan paso na. So pwede pa yung makina niya, maganda pa yung makina niya Tapos bago pa yung mga gulong. Tapos yung battery niya okay pa. Yun lang yung pagagawa dun sa side. Pero hindi na pinagawa ni panganay. Ang inaano na lang niya, baka makapag-loan na lang siya. Yung sa amin pala, yung ginagamit ni Mr. Matatapos na siya ngayong November. Ay, salamat sa Diyos, matatapos na siya. Niloan din ni Mr. yun So, yan si panganay na lang ang walang service. Kaya yan ang inaano namin. Yan ang pinagtutuunan namin kung paano siya makakuha ng bagong sasakyan niya. Kasi nga nakikigamit lang siya. So, hindi naman pwedeng hanggang-hanggang nanghihiram lang siya, di ba? Kailangan niya yung service dito. Siyempre, pag nag-work siya, mahirap mag-commute dito pag madaling araw. Walang bus. Anong oras pa lang siya, available. So, yun. Kaya pasensya na sa mga natin dyan, sa mga nasa Pinas, relative, sa mga na minsan may nanghihiram, hindi ko maibigay yung mga hinihiram yung kung ano lang yung kaya ko, yun lang na ibibigay namin. Kasi meron din kami pinaglalaanan, although hindi na namin pinapaalam sa inyo. So, yun. Pero, salamat na sa Diyos, niligtas pa rin yun si panganay. Walang nangyaring masama sa kanya. Although siyang nakabunggo kasi, basta hindi ko na ikukwento kung paano siya At least ngayon, okay na siya. At nilet go na namin yung sakyan na yan. So, yun. Ganun lang. Kaya, ayaw nila kasi maniwala sa atin na akala nila nagkukunwari lang kami, gumagawa ng kwento. So, yun. Di pakita ko na sa inyo ano nangyari doon sa dito. Ayan, sige. Gawa na tayong lumpia. So, ayan. Nakagawa na tayo ng lumpiang Shanghai, tsaka lumpiang gulay. Yan. Magluluto tayo nito. Para pagdating ni Mr. may kakainin siya. So, ito. Lagay ko muna sa fridge. Baka ito na yung baon nila bukas. Ayan. Tapos, yung iba i-freezer natin. So, luto tayo ngayon.